Sa'yo. Ba't mo tatakbo yan? Ito. Eto. Kukunin lisensya ko. Oo. Kaya sabi ko sa kanya, tikitan niya ako, pero hindi niya pwede kumpiskahin yung lisensya ko. Kasi LTO lang ang may karapatan na kumuha ng lisensya ko. Purong main. Yan. Ayan o. Binibigay ko lisensya ko, pero gusto niya kunin yung lisensya ko. Ang sabi ko, tikitan niya ako. Ordinansa daw siya. Sabi ko, mas mataas sa kanila ang LTO. May inbaba ng memo ng LTO na hindi sila required mag-kumpiska. Pinapakita kasi yung ordinansa yung pagkain. Hindi ka naman po ano ng LTO, boss eh. Maski na may ordinansa. Hindi ka authorization ng LTO. Natutupad na ordinansa ang DASMA. Hindi po. LTO po mas mataas sa inyo. Hindi po kayo. Hindi po kayo mataas. Mas mataas po sa inyo ang LTO. Ika. Pwedeng tikitan nyo ako, pwedeng confiscated yung lisensya ko. May kami rito, ordinansa kami. LTO boss ang boss. LTO boss ang mataas sa inyo, boss. Sila nagsabi sa inyo, sila nagsabi. May LTO pero may ordinansa ang pinatutupad. Hindi po, maraming lugar pong ganun po sistema po. Hindi. Ganun dito sa DASMA. Nag-viral ang video ng isang rider dahil nga pilit kinukumpiska ng enforcer ang kanyang lisensya dahil sa nagawa niyang violation. Subalit hindi naman deputize ng LTO ang nasabing enforcer, kaya ayaw ibigay netong rider. Dahil mga idolo, matagal nang pinatupad sa batas na deputize lang ng LTO ang pwedeng mangumpiska ng lisensya. Ito ang hindi mapatupad ng tama ng mga local government unit o ng city ordinance kung bakit kailangan nila mangumpiska ng lisensya. Isamantalang napakalinaw na deputize lang ng LTO ang pwedeng kumuha ng lisensya. Ang gagawin lang ng mga enforcer na hindi deputize ng LTO is magbibigay lang ng ticket. At para nga mas maging malinaw, pakinggan natin ang payo ni Attorney G, ang pambansang tagapayo. Maliwanag na ang mga batas natin tungkol dito. Ayon sa RA 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, ang mga opisyal lang ng Land Transportation Office o LTO at ang mga taong deputized ng Director ng LTO ang may karapatang kumpiskahin ang driver's license mo at may karapatan lang silang gawin ito kung may violation ka sa ating mga batas trapiko. Ang karapatan na ito ng LTO ay base sa realidad na sila lang ang authorized agency na pwedeng mag-issue at mag-release ng ating mga lisensya. Kaya bilang sole issuing and releasing authority, sila lang ang may karapatang bawiin ito sa iyo o kaya naman suspendihin o tanggalin ang karapatan mong magmaneho. Kaya ang ibig sabihin nito, walang karapatan ng mga traffic police kahit HPG pa sila. Wala rin karapatan ng mga local traffic enforcers kahit MMDA pa sila. At lalong walang karapatan kahit sino mang gwardya na kumpiskahin o bawiin ang iyong lisensya unless may maipapakita silang dokumento na deputize sila ng LTO mismo. Kaya nga noong September 14, 2022, nag-issue ng memorandum ang DILG para sa lahat ng lokal na pamahalaan na baguhin na nila ang kanilang mga ordinansa at tanggalin na sa mga ito ang kanilang karapatang kumuha ng lisensya. Kaya sa susunod na huli mo at kung kinukumpis ka ang lisensya mo, kalma ka lang at hingan mo sila ng LTO ID o kaya naman authority na galing sa LTO mismo. Gina! Napakalinaw ng ginawang pagpapaliwanag ni Attorney G. Kaya alam mo na ang gagawin mo mga idolo. Kung sakaling mahuli ka at pinipilit kunin ang lisensya mo ng traffic enforcer o ng pulis, gayong hindi ito deputize ng LTO. At pakinggan naman natin ang ginawang pagpapaliwanag ni Colonel Busita sa Kongreso regarding sa issue na to. Ang pagkukumpiska po ng lisensya sa pagmamaneho na ginagawa ng mga traffic enforcers at ng mga pulis na nakatalaga sa mga lokal na pamahalaan ay hindi alinsunod sa batas at ito po ay lalong nagpapahirap sa buhay ng mga motorista at ng kanilang pamilya. Dahil sa mga dinadanas ng mga motorista, madalas po nating nadidinig at nababasa sa social media na sinasabi nila na mga buwaya ang mga pulis at ang mga traffic enforcers at sila ay ginagamit ng mga lokal na pamahalaan para gatasan ang mga ordinaryong motorista. Kung bibigyan po natin ng patas na pagtingin ang mga nangyayari at mga dinadanas ng mga kapatid nating motorista araw-araw at gabi-gabi sa iba't ibang lugar ng ating bansa, maaari po nating sabihin na ang kanilang mga sinasabi laban sa mga pulis at mga enforcers ay may punto at may katwiran.
Marami pong truck drivers, partikular ang mga galing pa ng Visayas and Mindanao, ang napipilitang magsuhol o maglagay na lamang sa ilang mga pulis at ilang mga enforcers sa Kamaynilaan dahil alam po nila kahit mali ang panguhuli sa kanila, higit na malaki ang mawawala at abala kung sila ay magko-contest pa. Yan po ay ilan lamang sa mga pangabuso, resulta ng maling pagpapatupad ng batas. Maaring nalilimutan po ng marami sa atin na malaki ang ambag ng mga riders at ng mga truck drivers sa pag-usad ng ating ekonomiya, lalo na po sa panahon na mayroon tayong pandemya. Hindi po natin hinahangad na bigyan ng special attention at pagtingin ang mga kapatid nating motorista. Ang tanging hangad lamang po natin para sa kanila ay makamit ang maayos at tamang pagpapatupad ng batas para ito ay hindi magdulot ng karagdagang pahirap sa kanilang buhay at sa buhay ng kanilang kapamilya. At ngayon, Mr. Speaker, nais ko pong ibalita at ipaalam sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga kababayan, partikular sa mga kapatid nating motorista at sa kanilang pamilya. Naglabas na po ng tugon sa idinulog nating problema kaugnay sa mga naunang nabanggit ang buting Secretary ng DILG, Honorable Secretary Attorney Benjamin C. Abalos Jr. On the issuance of traffic citation tickets, the LGUs can issue traffic citation tickets, but only the LTO and their deputized agents can confiscate driver's license. On the issuance of traffic citation tickets, the LGUs can issue traffic citation tickets, but only the LTO and their deputized agents can confiscate driver's license.